the depths, the heights of your goodness, of your work sa aming mga buhay. At bayaan o Diyos, sa gabing ito, may we see your glory once again. Bayaan o Diyos, pamagitan ng mga salita, lumago kami, tumibay kami, at mag-increase ang pagkakilala namin sa iyo, Lord. At bayaan ang bawat isa ay tumanggap minsan pa ng iyong paggawa, ng iyong pagkilos. Tumanggap ang bawat isa ng paglago sa pananampalataya. Tumanggap ang bawat isa ng pagkaunawa, pagkatuto sa iyong mga salita upang kami ay lumago sa iyong pananampalataya, O Diyos. Bayaan, O Diyos, sa gabing ito ang aming dalangin, ikaw ang siyang manguna, mag-lead sa bawat isa. Kilusin mo, O Diyos, kilusin mo ang iyong Santo Espiritu. Ikaw, O Diyos, ang siyang manahan sa aming mga buhay, maghayag ng iyong mga salita na nais mong ipahayag sa gabing ito. At bayaan, mag-take control ka sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Diyos, ang iyong Espiritu Santo ang siyang manguna. Lord, kung may mga karumihan, kasalanan ka nakikita sa mga buhay, sapagkat, O Diyos, walang lihim sa iyo. Walang lingid sa iyo, wala kang bagay, O Diyos, na hindi mo nalalaman. Kaya, O Diyos, sa gabing ito ang aming dalangin, linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong Santong Espiritu. At ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa mga buhay, from the start to the end ng aming pag-uusap, ikaw, O Diyos, ang siyang makita at malaman ng lahat na ikaw ay Diyos na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, itago mo po ako sa iyong likuran at bayang ikaw lamang siyang madakila sa aming kalagitnaan. This is our prayer, Lord, in the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga dating parapakan natin, Panginoon. At habang tayo ay nakatayo, ay bubukas tayo ng isang verse na sulatan. Okay. So, a couple of verses from Acts chapter 2 ay ating buksan. Sa verse 42 to 47. Iiwan muna natin muli yung series natin, if you can remember. Dahil gusto ko rin matapos early tayo, dahil may mga pag-uusapan pa tayo later this evening. Okay, Acts chapter 2, verse 42, verse 47, hanggang verse 47. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings, and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking in bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who are being saved. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated po at palayan natin Diyos sa gabing ito. So, good evening sa ating lahat. At salamat sa biyaya ng Diyos na tayo magkasama-sama muli. So again, as I have mentioned, ay hindi tayo magpapakatagal tonight dahil gusto kong mag-usap tayo regarding sa preparation this coming Monday. So again, sama niyo sa prayers, yung ating joint fellowship sa dako ng Lipa. And of course, yung mga preparations, yung mga dapat natin pag-usapan, kailangan natin gawin ay ating i-ready mamaya. Settle natin once and for all para sa araw ng Monday ay tayo ay all set na. So, excited na ba kayo na makapunta sa fellowship? So, salamat sa biyaya ng Diyos na may mga provisions at hindi tayo totally mahihirapan sa biyahe natin sapagkat ang Diyos ay nag-provide ng maraming mga bagay na patungkol sa kanyang kaharian. So, sa gabing ito, I would like to tackle a short topic
to give enlightenment sa bawat isa, especially sa mga nagpapasimula pa lamang sa ministry. So, if you can notice, medyo namamalat ako by today dahil sa sobrang pagod din. At since Wednesday, since this week ay talagang very heavy yung aking ginagawang work. So medyo hindi nakaka-recover yung katawan ko completely. At gayon pa man, ay may niwala ko na ang Diyos ay mangusap sa ating kalagitnaan at may mga bagay siya na isihayag sa bawat isa sa gabing ito. So I would want to talk about a question na nagsasabing, why do we gather? Bakit tayo nagkakatipon-tipon? So, I would like to have this question para tayo ng mga kabataan, maintindihan natin, maunawaan natin kung ano bang purpose natin, bakit tayo nagkakatipon. Bakit tayo pumupunta sa church kada Sunday, Wednesday, Friday? Anong purpose natin or anong purpose? Kahit hindi purpose natin, anong purpose? Why na-encourage, hindi naman tayo pinipilit. Though mamaya makikita natin sa mga sulatan kung bakit, anong rason, anong dahilan kung bakit tayo nagkakatipon-tipon. Bakit may mga ganito tayong gawain? Bakit may mga pag-asama-sama at pagtitipon-tipon ng mga Christians, ng mga banal. Okay? So, on the verses sa taas, nakita natin kung paano ang mga early Christians ay nabuhay sa kanilang panahon. So remember, ito ay talagang pasimula pa lamang ng Christianity. Nung si Jesus ay kunin around 30 or 33 AD, so si Jesus ay kinuha, nag-commission siya sa mga apostle. Alam natin yung storya, di ba? Kung if you will read Acts chapter 2 sa bandang taas, they waited in the upper room at nagantay sila na ang Diyos ay gumawa. So, on the day na matapos ang kanilang pag-aantay, bumaba ang Espiritu Santo like a mighty rushing wind. At ang sabi doon, yung mga gifts ay nag-arise, sila ay naghula, sila ay nag-speaking in tongues, sila ay nagsalita ng different languages na hindi nila kayang salitain before. So maraming mga powerful works na ginawa, iniwan ng Diyos para sa kanyang mga banal this time. So, ilagay niyo yung inyong paa doon sa kanilang mga sapatos this time. Dahil itong church na ito ay relatively bago pa. Okay? So yung Christianity, yung mismong sabihin natin religion or yung paniniwala kay Kristo Jesus ay bago pa, especially sa mga hintil. Dahil wala naman sila, mostly ang mga Gentiles ay wala naman silang kaisipan na ang Diyos ay isa lang. Ilan dyan naniniwala sa maraming Diyos, ilan dyan naniniwala sa maraming mga rebulto. At sometimes yung introduction na iisa lang ang Diyos ay hindi nila totally na-absorb agad. Okay? So at this time, nagpapasimula pa lamang ang paglilingkod kay Kristo Jesus, ang Christianity, yung pagkaalam ng gospel sa mga hintil. At nakikita natin sa verse 42, yung early years ng church na ang sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. So ginagawa nila, they break bread, they have their prayers. So nakakatipon-tipon sila to break bread, as we know, in communion. Nagkakatipon-tipon sila for prayers. At ano pang ginagawa nila? Sabi doon, verse 43, and all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. So ginagawa nila, verse 45, they were selling their possessions para ibigay sa mga mahihirap. Verse 46, day by day, nasa templo sila to break bread.
and sabihin natin, to praise God, to worship God, to talk about the Word of God sa pamamagitan ng mga apostol na ginagamit ng Diyos. Verse 47, praising God and having favor with all the people. At as the days go by, nalaman natin, ang Diyos ay nagdagdag ng mga. So yung mga nagpasimula na 100 lang na nasa upper room, dinagdagan ng Diyos paunti-unti. Hanggang sa dumami na dumami yung mga believers sa salita. Okay? I would want us to focus dito sa storya na ito because itong mga taong ito, they came from different places. Okay? Hindi sila nagmula dun lang sa area na yon. Ang mga apostol ay nangaral as we are tackling dun sa series natin. Si Pablo ay lumibot dun sa mga lugar surrounding Judea, Asia Minor, Turkey, Greece. Nakaabot siya ng Rome. So marami siya mga pinangaralan at this time, yung church ay hindi lamang basta local, kundi lumalaki yung iglesia coming from many places, ay dumadayo sila dito sa lugar na ito dahil siguro at this time, ito pa lang yung pinakalugar na pwede mag-gather. So nag-gather sila dito sa lugar na ito at gusto kong pansinin natin yung salita na they gather. Okay? Coming from different backgrounds, coming from different places, nagasama-sama sila. Of course, naintindihan natin na sila ay binautismo ni Pablo, or ni Pedro, or ni sino mang mga apostol. And what did they do? Nagsama-sama sila sa isang lugar to praise God, to pray, to worship, to listen yung mga turo ng mga apostol. They devote themselves to teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So, ang gathering, mga kabataan, what do we mean by gather? It means, yun nga, so yung mga tao all over the place, kahit sino man siya, kahit anong kalagayan, when we say gather, sila pupunta sa isang lugar at that's it. Lahat ng mga tao, all surrounding the area, when we say gather, pupunta sila dun sa isang lugar para magsama-sama. Okay? So, kaya tinatawag natin na gathering itong lugar na ito, itong kung saan man nangaral yung mga apostol, it is a gathering. Nagsama-sama sila, nagkakatipon-tipon sila doon sa isang area, sa isang lugar. Pero ang mga taong ito ay hindi lamang basta gathering ang ginawa. Okay? So we are familiar with the term fellowship. Hindi lamang basta nagsama-sama mga taong ito. Maraming mga gatherings, family gathering. We have a gathering sa labas, sa work. Nagsama-sama kayo, mga colleagues, co-workers. May gathering kayo sa school. May gathering kayo sa mga relatives, etc. We can have many gatherings. Pero madalas natin napapakinggan as Christians, yung salitang fellowship. At ang fellowship ay ito ay iba compared dun sa gathering. Sapagkat ang sinabi sa verse 44, these people ay sila'y naniniwala and they have things in common. When we say fellowship, ang mga tao na nag-gather ay hindi lamang sila basta pumupunta sa isang lugar, kundi they have one motive, one goal, or they have something na similar, or pareha sila ng interests. When we say fellowship, it's different than gathering dahil pwede mong i-gather. Halimbawa, ikaw, mag-gather ka ng mga bato. Pwede mo i-gather kung anong bato ang gusto mo. Pero, a fellowship means, the gathering should be of the similar kind. Okay? Kapag fellowship, ito'y pag-asama-sama ng mga tao, ng mga tao na they share the same interests.
They have things in common. So kapag ang fellowship or kapag sinasabi natin fellowship, ito ay tinatawag natin fellowship, youth fellowship. What do we mean by that? Hindi lamang tayo basta pupunta doon sa lipa, or even dito sa church, hindi naman tayo basta pupunta dito sa church para lang magtipon-tipon. Okay? I want you to understand na ang bawat pagpunta natin dito sa iglesia, we should have the fellowship. Meron tayo dapat isang goal in mind. Meron dapat tayo isang similarity. That is to witness or to see yung paggawa ng Diyos sa bawat gawain. Kaya nga aking iiwan sa inyo kapag pupunta tayo doon sa lipa, hindi tayo doon pupunta para maglibot. Hindi tayo pupunta doon para sightseeing or magkumustahan sa mga kapatid. Although we can do that secondarily or tertiary. Ang main purpose natin doon is to have a fellowship. It's for youths all over Luzon o yung mga naimbitahan to gather in a place and have a one motive. At ang gagawin natin doon ay magpupuri tayo sa ating Diyos. So yun yung paghahandaan ninyo mga kabataan. Hindi tayo maghahanda doon for a tour or for maglilibot lang. But we are there to have a fellowship. So when we say fellowship, it is a gathering, pero that gathering has a similarity. Yung mga tao na nag-gather doon, they have a similarity. Ito, this time, yung mga saints, yung mga banal ng Diyos, they are gathered in this area, or dun sa panahon ng Acts, dun sa area na kanila pinag-asambahan, they have a one goal in mind. Meron silang fellowship, dahil ang mga things in common nila ay they worship God, sabi doon sa verse 42, they devoted themselves to the teaching ng salita ng Diyos and the fellowship. Actually, the term fellowship is not necessarily related sa Christianity. Pwede kayo magka-fellowship na sabi ko nga, one goal or one thing in mind. Pwede kayo magka-fellowship about games or about fellowship ng mga gamers, fellowship ng mga singers, fellowship ng mga dancers. Dahil nga ang fellowship ay isang collective na tawag sa mga tao na merong one thing in common. And mga kabataan, kaya ko ito tinuturo para maintindihan natin that when we say fellowship, actually it is not just about gathering, or it is not just about a thing in common. So kaya puntaan natin kung ano ba talagang purpose nito. When we say fellowship, in terms at nadidiscuss o pinag-uusapan, naririnig niyo sa mga pangaral, or kapag sinasabi natin na meron tayong fellowship sa ibang lugar, actually it transcends, or higit pa ito sa pagkakatipon, higit pa ito sa a thing in common, dahil ang ating mga ginagawang gathering or fellowship ay meron tayong ginagawa doon that is greater than all gatherings or all fellowships sa labas. Okay? So we will go on that later. Pero stick muna tayo doon sa fellowship dahil sabi ko nga, ito ginagawa natin, it is a youth gathering. Nag-gather tayo lahat. Pero more than gathering, it is a fellowship. Nagasama-sama tayo dito. Pero what is yung ating common ground? Lahat tayo youths. Pwede, youth fellowship. Pero when we say that, ay baka, magkaroon, anong gagawin natin dito kung youth fellowship to? When we say a youth fellowship, pero yung main purpose is that, or yung main ground natin ay tayo mga kabataan lang, pwede tayong, gagawa tayo ng mga related lang doon sa mga pangkabataan. Pwede tayong maglaro, pwede tayong mag-usap ng kung ano-ano ng mga related sa youth, adolescence. Dahil kung ang main ground lang natin is being a youth, ang fellowship, doon nag-focus siya, doon siya nag-center. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa gabing ito,
we say we have a youth fellowship not because dahil mga kabataan tayo na nag-gather at ang main focus or ang main common ground natin is that tayo yung mga kabataan or tayo yung mga youth. Kaya nga ang mga ginagawa natin mga gatherings or mga services ay hindi necessarily nagpapatungkol sa ating pagiging kabataan or yung mga activities natin ginagawa ay hindi naman necessarily about sa kabataan or hindi necessarily na katulad sa mundong ito na kapag when they say youth, may activities sila, may sports fest, may kung ano pa man. But I would want you to understand na ang youth fellowship na ating ginagawa, ang common ground natin ay si Kristo. So that is why, kung may ma-observe kayo, especially sa mga denominations, the way they gather yung mga kabataan is through activities, is through sports. Because yun yung fellowship nila, being a youth. Pero tayo mga kabataan, while totoo, common ground natin, tayo mga youths, mga single, most of the time. Pero ang main common ground natin ay hindi yung pagiging youth natin. Kundi ang common ground ng fellowship na ito, ang foundation ng fellowship na ito, ay ang Diyos. So we can also say na this is a God's fellowship. Dahil yun naman talaga ang main purpose natin kung bakit nandito. So I hope naunawaan ninyo yung pinakahulugan. So makikita nyo, marahil makabasa kayo, makakita kayo ng pagkagamit ng term na fellowship. Dahil sabi ko nga, fellowship, or actually madalas sabihin before na ni Pastor Franco, fellowship is two fellows, maraming mga tao in one ship. So that means meron silang ship, there's that one thing in common. At tayo ngayon, meron tayong fellowship, nagkakatipon-tipon tayo dito. Ang one thing in common natin ay hindi lang necessarily tayo mga kabataan. Kundi one thing in common is that we anticipate or we wait na ang Diyos ang siyang gagawa sa ating kalagitnaan. Ang youth gathering na ito ay hindi ay nag-transcend o higit lamang sa gathering because we are sharing the same mind. Meron tayong the same purpose. This is an assembly of people who believe or wants to hear salita ng Diyos. Okay? So sa Ephesians chapter 4 verse 1, ganito yung mga talatang mga basa natin. Si Pablo ay nag-urge sa Ephesus, or Church of Ephesus, na sabi niya doon, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Later, babalikan natin itong mga nasa taas na verse, no? Pero I would want to focus muna dito sa verse 4. There is one body and one Spirit. And just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sa mga kabataan, meron lamang isang Diyos. Meron lamang isang pananampalataya. One baptism, one faith, and one God and Father of all. At yun yung focus ni Pablo na gusto niya ipakita. Kung tayo ay mga believers, and we say that we believe in God, we claim or we say, we suppose that we are Christians. So sinasabi natin na Kristiyano tayo, kaya ang ating ginagawa or ang dapat natin gawin ay iisa lang. Ang dapat na sinusundan natin ay iisa lang. If we say na Kristiyano tayo at tayo tagasunod ni Kristo, meron lamang iisang Diyos. Meron lamang iisang pananampalataya. If you say that you have a faith, iisa lang yan sa bawat isa. Okay? At ang sabi pa dito, kaya nga si Pablo, pinapokusan niya ito to keep, sabi niya sa verse 3, ang gusto ng Diyos is
or ang gusto niyang isabihin sa mga tao is to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. To keep the unity within the church. Dahil, di ba, nabigyan natin ng background, at this time, yung mga churches, watak-watak, hiwa-hiwalay, mayroon silang mga ideas na hindi katulad dun sa isa, mga Gentiles, sa mga Jews. And gusto ni Pablo to emphasize na ang church ay meron lamang iisang Diyos, iisang pananampalataya. And that is why we need to keep the unity of the faith. Kinakailangan na tayo ay maging iisa lang. At hindi tayo watak-watak. At dapat mga kabataan, we should recognize on our own selves at sa Diyos. Ano? Hindi ko kayang ituro or hindi ko kayang ilagay sa inyo yung pagkaunawa sa Diyos dahil ang sabi sa mga kasulatan, ang Espiritu mismo ang siyang maghahayag at magpapaunawa sa iyo. So, we should understand, with the understanding that comes from the Spirit of God, we should understand itong mga bagay na ito. And for what purpose tayo nandito? We serve that one God, that one Spirit, one faith. And dapat, to maintain the fellowship, meron lamang tayong common ground. Iisa. Okay? So when we say the fellowship, kung ito'y fellowship, youth fellowship, let it be known mga kabataan, at ang ating pupuntahan doon, we only have one purpose. Okay? Hindi tayo pupunta doon to have fun or to play, kundi pupunta tayo doon to praise God. Alright. So, kaya nga Paul is eager to keep that unity. Have this mind. Isa pang account sa mga kasulatan. Have this mind be in you, which is in Christ Jesus. At tayo, nag-fellowship tayo, sa gabing ito, ang ating foundation ay si Kristo Jesus. Now, there is another term na ginagamit natin to call a collective or yung ginagamit natin para tawagin ang mga banal na nag-gather into one area. We call that the church. Okay? Now, as you have already known, ang church doesn't necessarily mean the building. Okay? So, ang church ay, bagaman all throughout the ages, yung kahulugan ng salitang church ay naging building, pero the way mabasa sa mga salatan at the way kinuha or kung saan galing yung Greek word ng salitang church doesn't necessarily mean the building. Kapag sinabing church, from the Greek word, if I'm not mistaken, ecclesia, it means the called out people. So church is a collection or is a collective noun para sa mga tinawag na bayan ng Diyos, tao. Called out people. At naunawaan natin yan na ang church is a fellowship of those people na tinawag. Sama-sama sila, meron silang iisang ground, iisang common. Sila ay tinawag palabas. At mga kabataan, I want you to understand na ang church na ito ay, ang church, ang called out people, ang fellowship, or tinawag natin itong mga gathering natin as a church. Dahil tayo ay mga collection, tayo ay mga tao na iba't ibang mga lahi, nag-gather tayo dito hindi lamang para mag-usap ng pertaining sa youth life or sa adolescence, but we were called out mula sa labas ng sanlibutang ito. Palabas sa sanlibutang ito, nilagay tayo ng Diyos sa isang lugar. Okay? Nilabas tayo ng Diyos from the sea of this world. Sa kalakihan ng sanlibutang ito, pinili tayo for a purpose. At inilagay tayo ng Diyos in this church.
mga tinawag palabas. If you will remember, di ba, yung sabi sa Revelation 18, sabi doon, ang Babylon the Great has fallen, at itong Babylon the Great, punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng karumihan, punong-puno ng uncleanness. Pero sabi doon, but I have heard a voice na tumawag sa ating papalabas dun sa Babylon. Kaya tayo nandito ngayon, hindi rin necessarily assurance na dahil ikaw ay anak ng believers, ikaw ay maliligtas. Okay? Tandaan natin yan, no? Hindi assurance na ikaw ay anak, dahil mostly sa atin dito ay anak na ng mga mananampalataya. Hindi assurance na ikaw ay na magulang may believer para maligtas. Ikaw mismo, personally, nakatanggap ng pagtawag palabas. Out of the system of this world. Out of the uncleanness of this world. Yung mindless na pagsunod ng tao sa mga uso, sa trends, inalabas ka doon ng Diyos. Para, sabi doon, to be His church. Sabi niya kay Pedro, upon this rock. And yung rock, sabi nga natin, di ba, yung ating foundation, yung thing in common natin is Jesus Christ. Upon this rock, I will build my church. Yung matinawag na tao ng Diyos, ilalagay niya dun sa bato. Okay? Another verse, 1 Peter chapter 2. Basahin natin. So 1 Peter chapter 2 says, verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So yun yung kalagayan ninyo, kalagayan natin mga kabataan. We were called out of the darkness ng mundong ito. Mindlessly, gagawin natin anong mga ating gusto sa mundong ito. Mindlessly, kung anong gusto mo, kung anong mga bagay na ikita mo, seems pleasing, ay gagawin mo. Dahil sinusundan ng mundong ito, yung damdamin, yung kanilang puso, nang sabi sa Jeremiah, ang puso ay mandaraya. Pero ikaw, binigyan ka ng liwanag, ng wisdom, para ikaw ay tawagin ng Diyos out of that darkness at makita mo ang liwanag ng salita ng Diyos. You understand now na ang mga bagay na nag-rule sa sanlibutan ito ay ang mga kaaway, ang mga spirito sa kahanginan na masama. And you understand now that there is a way, sabi doon, there is always a way na seems right to a man at ang dulo nun ay kamatayan. At ngayon, ikaw ay lumalakad sa makitid na daan because ang liwanag ng Diyos ay dumating sa iyong buhay at ikaw ay inalabas doon sa kadiliman, inalagay sa liwanag. Sabi sa verse 10, once you were not a people. Dati hindi tayo people ng Diyos. We were not people of God back then. But now, you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So another thing in common na pwede natin makita ngayon is that lahat tayo, we are a church. Lahat tayo tinawag from the darkness into His marvelous light. And that main purpose natin ay papurihan yung tumawag sa atin sa kadiliman. Di ba? Yung main purpose natin is that to appreciate, to give thanks sa nag-iisang Diyos na naglabas sa atin sa kadiliman at lagi tayo sa liwan. That is why we call ourselves the church. That is why we say that we have fellowship one with another. Another account sa Banal na Kasulatan, di ba? Paano magkakaroon ng fellowship ang liwanag at ang dilim? Paano magkasama ang liwanag at ang dilim? Pero ngayon, dahil ang sabi dito si Jesus Christ,
inilabas tayo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. So that is why we can say na meron tayong fellowship. Sapagkat lahat tayo ay nasa liwanag na ng Diyos. You understand, mga kabataan? Sabi doon, we were not people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, pero tayo ngayon lahat nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. And that is our common ground. Hindi lang dahil youths tayo, so we are not talking about youth life, adult life, or kung ano pa man. And now, kaya merong preaching of the word, kaya meron tayong mga services na tinatawag natin. We sing songs to God, we praise Him, because yun yung ating common ground. That is why kung minsan, di ba, may mga dumarating dito, may mga asawa na, yung si Brother Mark, di ba? Sister Junice, ilan dito ay nag-umaatan na mga gawain. Because it's not necessarily pertaining lang sa mga youth. Or yung common ground natin is not just about the youth itself. Although totoo na talaga nag-gather tayo, talagang mga youths tayo. Pero ang pinaka-primary common ground natin is that we serve God and we are a church na tinawag tayo ng Diyos out of darkness into His marvelous light. Okay? Kaya, don't let yourself feel, kapag ikaw ay matanda na, kapag ikaw ay may edad na, don't let yourself feel na ikaw ay out of place na sa mga gawain ng kabataan. Okay. Darating yung panahon, marahil ang ilan sa inyo ay mag-asawa, dumating yung panahon na tulutin ng Diyos, mag-asawa ang ilan sa inyo, at magkapamilya, then talagang there will be time na hindi na kayo makaka-attend. Pero, as it stands ngayon, gusto ko makita ninyo mga kabataan na hindi tayo nag-gather dito simply because of an age requirement or dahil ikaw ay youth. Kundi nag-gather tayo dito because the Word of God is here at nangungusap ang Diyos sa ating kalagitnaan. Para maiwasan natin yung feeling out of place, feeling malayo, we must focus on what is the true common ground natin. The Word of God. Kung ikaw man ay bata, kung ikaw man ay young pa at wala ka man talagang ka-age or ka-batch, huwag ka mag-alala. Listen to this word ng sabi sa pinag-uusapan natin, yung age naman hindi yung age or yung batch yung common ground natin. Ang common ground natin, kung ikaw ay bata man o matanda, is the Word of God. Okay? At gusto ko maintindihan niyo, maunawaan niyo yan. Para pagdating natin ng mga fellowship, pagdating natin ng mga lugar, kung tulutan kayo ng Diyos na makapunta sa Camiguin, makapunta sa Kabadbara, makapunta sa Norte, sa South, or sa any man lugar na merong pang-aral, merong salita ng Diyos. Remember, na ang pinunta natin doon ay hindi para magkita-kita lang. Hindi para maglibot lang. Hindi para maamoy yung hangin ng lipa or kung ano pa man. Ang purpose natin why we are there is to serve God and to listen to what He has to say sa ating kalagitnaan. Hindi na tayo lalayo, even here. Nag-gather tayo dito Friday night because the Word of God is here. At nangungusap siya para tayo matuto. Para tayo ay lumago sa pananampalataya. It just so happen na tayo mga kabataan. Secondary na lamang na reason na tinawag natin ito na youth fellowship. Ang main purpose natin, or ang main fellowship natin, is because this is God's fellowship. Ang main ground natin ay ang Diyos. So, actually in church, or ang banal na kasulatan ay gumagamit ng mga metaphor for the church. Diba? Tinawag ang church na isang body, the body of Christ. At yung body ay hindi naman yun hiwa-hiwalay. Diba? Hindi naman tayo maraming mga segments. Iisang buong katawan lang.
Sabi sa 1 Corinthians 12, I think 27, sabi doon, we are one body of Christ, pero many members. So ganun yung ating kalagayan as a church. We are one body. Ano pa ang mga metaphor na ginagamit? Tinawag tayo na family of God. We sing the song, di ba? I love this family of God. At ang family ay placed sa isang lugar. Gathered. We are called the flock. Di ba? The flock of sheep na tinawag ng Diyos, hinanap ng Diyos, di ba? Sabi doon sa isang parable, merong flock of sheep ang Diyos na 99, yung isa na nawawala, hinanap ng Diyos para ilagay doon sa kanyang flock. Para i-gather, pagsamasamahin. At ang common ground, sabi nga natin kanina, is that lahat tayo ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. So, naunawaan ninyo kung gaano kahalaga sa Diyos yung pagkakatipon-tipon. Yung pagkasama-sama ng kanyang mga banal. Sabi rin ni Paul, isang paalala ni Pablo sa Hebrews chapter 10, verse 24. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together. One reminder dito sa Hebrews ng author is that the way we could consider na kung paano mag-stir up ng love and good works, paano mo naman makapakita yung love and good works kung wala ka? Di ba? Kung wala tayo sa gawain ng Diyos, how can we say, or how can we prove, or how can we show that we love our brother, we love our sister? Kung wala tayo sa church, kung wala tayo sa pagkakatipon-tipon, how can we worship God together with those people that love God as well? Diba? Hindi tayo isolated from one another. Tinuruan tayo at pinapakita ngayon dito ng salita ng Diyos. At may reminder dito ang author is that huwag natin pababayaan yung mga pagkakatipon-tipon. For this is important. Ang services natin, no, throughout the ages, nag-iba man yung pinaka-program, sabi natin. Nag-iba man yung format. Back then, marahil ang apostol ay mga nangangaral lang sila. Or nagpe-preach. And right now, so mas maayos sa ating mga program. May program tayo para magpuri sa Diyos. May program tayo para magpasalamat sa Diyos. May program tayo mag-pray. May program tayo makinig na salita ng Diyos. So, it doesn't matter. Ang mahalaga, we have that common ground, which is God, sa ating kalagitnaan. At huwag natin pabayaan yung pagkakatipon. If we say that we are Christian, then we should be a part of that flock, a part of that family, a part of the service. Although totoo, we have many weaknesses pa. We have limitations, sometimes due to work, due to studies, due to many things ay hindi tayo makakapunta sa gawain. But it's all right. Hindi ko naman sinabi na kapag hindi ka nakapunta isang beses ay hindi ka na Kristiyano. But what I mean is that you should always have the desire, have the prayer to be a part of that family, to be in the church, to be in the house of God. Now, before I close, gusto kong bigyan natin ng emphasis ito. Like I said, ang iglesyang ito, ang main purpose natin is God. Diba? Ang common ground natin, ang pinakamahalaga dito sa ating kalagitnaan, ang reason ng ating fellowship is God. Right? So we must understand, mga kabataan, na ang church na ito or ang ating gawain, we must understand and know na mga gawain natin ay banal. Okay?
Like I said, hindi to gathering lang ng youth para gumawa tayo ng mga youth stuff or youth things. Ano ba ginagawa ng mga youth ngayon? Mga ginagawa ng mga adolescent, ng mga young adults? They would talk about their dreams. They would talk about their love lives. They would talk about their games, their hobbies, activities, sports. Ganun yung mga ginagawa ng mga youth. Ganun yung ginagawa sa mga youth gatherings. Kaya nga kapag may mga kaibigan kayo, di ba? Anong pinag-uusapan ninyo? Nag-gather kayo, mga kaedad nyo, ng mga youth. Kung ano mga pinag-uusapan ninyo, yun yung youth gathering. At kung youth gathering, kung youth fellowship lang ito, yun yung mga pag-uusapan natin. Which is not the case. We are here because this is God's fellowship. Ang purpose ng fellowship na ito ay para sa Diyos. So let it be known, mga kabataan, na ang mga gawain ay sagrado. Ay banal. Sabi sa banal na kasulatan, sa Leviticus 20, verse 7, note nyo na lang, and we could display, we should consecrate ourselves and be holy. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. When we come to the place, katulad ng panahon ni Moses, nung nakita niya ang Diyos, nag-manifest ang Diyos on a burning bush, di ba, pumunta si Moses doon, na-amaze, nagtanong, well, Lord, di ba, nakita niya, dahil yung burning bush na may apoy pero hindi nasusunog. What did God said to him? Sabi niya, Moses, tanggalin mo yung panyapak mo, you are standing on the holy ground. Consecrate yourself. Make yourself holy. At kung naunawaan mo, kabataan, na ang main purpose sa mga pagkakatipon-tipon is God, unawain natin ngayon na sa gabing ito, ang mga pagkakatipon ay banal, holy, sagrado. Do you recall the story nung binasa natin last Sunday sa Matthew chapter 21, di ba? Si Jesus, nagalit siya dahil yung house of God, yung temple ay maraming mga nagtitinda ng kung ano-ano, napupuno ng mga magnanakaw, sabi niya doon, di ba? Pinagahagis niya yung mga tinda. At sabi ni Jesus doon sa verse 13, Matthew chapter 20, my house shall be called a house of prayer. Pero ginawa ng bahay ng mga magnanakaw. What does that mean? It means God doesn't want sa kanyang tahanan, sa kanyang iglesia, sa kanyang church, na ito'y mas matanggalan or maalisan ng pagkasagrado. God wants His place, His church, His house, na maayos, na banal. And if we say, sa gabing ito, na tayo gathered for God, kung sinasabi natin na tayo nag-gather kay Kristo, sa Diyos na banal, dapat tayo rin naman ay maging banal. Maging maayos. We should give reverence sa Diyos. If we say and claim and believe that God is here in the midst of us, understand, mga kabataan, na we should have reverence sa gawain ng Diyos. If you understand kung nasaan ka ngayon, then you would know that this place is a sacred place. Hindi na sarili yung building. Kahit naman sa stadium tayo sa Monday, kahit sa events place, sa Monday na gathering, hindi na mahalaga yung building, ang mahalaga yung mga tao na tinawag ng Diyos. Yung purpose ng mga taong yun ay sasambahin ng Diyos. So wherever the place, kapag sinasamba ng mga banal ang Diyos at ang Diyos ay nandun sa kalang kalagitnaan, that place is sacred. So let us give reverence sa gawain ng Diyos. If you get that, or if you understand that, then we should act. We should, kailangan ayusin yung ating mga sarili. That we should give reverence sa mga gawain ng Diyos. Let us stop being children. Alam niyo mga bata, di ba?
Kung kapag gawain, sabi sila, gagawa sila ng kung ano-ano. Because wala pa naman sa kanilang idea yung purpose ng church. Pero right now, kung tayo nagsimula, of course, sa pagkabata, we do not know everything, anything. That is why ang salita ng Diyos ngayon ay nagpapahayag. Understand kung anong purpose natin pumarito sa church. And then, act accordingly. Nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan. So, we should give reverence sa panahon ng gawain. Kung ang gathering lang na ito ay gathering ng mga kabataan, you are free to use your cell phones. You are free to laugh sa mga memes na makikita mo sa gadgets mo. You are free to communicate sa labas. Dahil gathering lang ito ng mga kabataan. Ang purpose na natin ay youth. Then as a youth, you are free to do that. Pero dahil ang purpose natin ngayon ay para sa Diyos, hindi ito panahon para makipag-usap sa labas. Hindi ito panahon para mag-browse ka ng mga nakikita mo sa gadgets mo. Laugh in the midst of the service. Kilala niyo yung sarili niyo. Hindi ito panahon para maglaro. Hindi ito panahon para to use your gadgets, your devices, magpalipas ng oras, maglaro ng ML, kalagitnaan ng gawain. Hindi ito panahon para doon. Grow up. Natanda na tayo. Hindi ito panahon para magpalipas ng oras sa kalagitnaan ng gawain. Natanda na tayo. Kung ang mga nasanlibutan nga, or even yung mga atheists, some of them, nakapanood ko sa YouTube, mga atheists, pumupunta sa mga churches, they give reverence. They respect yung culture, they respect yung tradition ng mga churches na kanila pinupuntahan. They would respect yung service. Pero how much more pa tayo na supposed to be ay mga Kristiyano. So, unawaan ninyo yan, mga kabataan. Dahil, most of us lumaki na sa iglesia. So, you must know, alam na dapat natin kung paano mag-act accordingly sa loob ng church. Pero why do we act nataliwas? Or why do we act sometimes like children? Using our phones to waste time. Using our phones to talk to someone else wala sa iglesia, wala sa church. Why? Because we do not understand. That is why mayroong pagtuturo ang Diyos ngayon. Understand that the purpose of this gathering, this fellowship, ang common ground natin ay ang Diyos. At kapag nakita mo yan, kapag naunawaan mo yan, you will give reverence. Alam niyo ba, sabi sa Banal the fear of the Lord is beginning of wisdom. Alam niyo ba yung fear doon, it doesn't mean yung aversion, yung parang irrational fear natin, parang horror movie na fear. The fear there means the respect. Yung fear na godly in such a way that we give reverence. And that fear gives you wisdom. That reverence to God, acknowledgement na ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay powerful, ang Diyos ay makapangyarihan at tayo ay walang kapangyarihan, that fear gives you wisdom. Kapag alam mo na ang Diyos mo ay dakila, malaki, banal, at ikaw, nalaman mo rin sa iyong sarili. So, mahalaga din na makilala mo ang sarili mo. Kapag di mo kilala ang sarili mo, you will end up boastful sa harapan ng Diyos. Pero if you understand yourself na ikaw ay wala magagawa, a mere dust sa mundong ito. If you understand yourself na sometimes hindi mo makontrol yung sarili, why? Because
We are humans. Limited tayo. And if you understand that, at naunawaan mo na ang Diyos ay malaki, ang Diyos ay makapangyarihan, then you will have the wisdom. The wisdom of what? The wisdom to say na, I cannot do this. Ang Diyos lang may magagawa sa ating kalagitnaan. I should not live as boastful, I should not live na disrespectful. Sapagkat ang Diyos, siya lang yung dakila, siya lang yung may magagawa. Understand that, mga kabataan. Para hindi tayo nabubuhay, hindi tayo nakikita sa church as someone that is disrespectful. Give God the reverence that He deserves. Sino man ang tumayo sa likuran ng pulpitong ito, whether hindi man siya magaling magsalita, or kung nasa portion man tayo ng gawain na sabihin na nating light, no? Portion that is light, what do you mean by that? Like, parang, halimbawa, testimony and song offering. Hindi pa siya yung talagang, hindi siya yung nakatayo tayo, hindi siya yung kailangan full attention. Or even that, even still, understand that the purpose of the service is to glorify God. Para hindi tayo mawala sa linya. Kung naunawaan mo sa gabing ito, ang mga atin nabasa, kung naunawaan mo kung bakit tayo naparito, then you will act accordingly. Kung naunawaan mo na you are a Christian and this thing na ating ginagawa is a service natin sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Bakit nga ba natin tinatawag na service? Dahil, kabataan, let it be known, tayo ay niligtas ng Diyos na as a gift. Yung biyaya ng Diyos ay pinagkaloob niya sa atin na bilang regalo. Wala tayong natanggap na wala tayong qualification or worthiness para makatanggap ng ganitong regalo. Pinalaya tayo ng Diyos sa ating mga karumihan. Sabi sa binasa natin kanina, called out of darkness into His marvelous light. Walang qualifications. Hindi dahil ikaw ay mayaman, hindi dahil ikaw ay of note. Pero dahil inibig ka ng Diyos, kaya tayo niligtas. Ikaw ay piniling kahabagan ng Diyos. No more, no less. However, dahil ang sinasabi natin, sabi doon sa sulatan, sa John, dahil na-recognize mo ang kabutihan ng Diyos, na-recognize mo ang pag-ibig niya sa iyo, you can also say, we love Him. Dahil siya ang unang umibig sa atin. And this service that we do ay para sa Diyos, hindi necessarily bayaran ng Diyos. Because this is the only thing that we can do. At kung naunawaan mo yan sa gabing ito, then you will give reverence. You will give your best. You will give your time. You will give your full attention. You will give your everything to serve God. Kung naunawaan mo how much God loves you, then you will give your time para sa Diyos. Sa gabing ito, I wouldn't want you to be unaware, mga kabataan. Kinakailangan natin malaman ano bang purpose natin dito. Alam ko simple lang yung ating binuksan, but importante yan sa bawat isa. Kasi kapag alam mo ang isang bagay, you will not be foolish. Kapag na-recognize mo, kasi kapag hindi mo alam yung isang bagay, you will act as if na normal lang, maayos lang. You will not give reverence because you don't know na mahalaga pala. Di ba? Parang halimbawa, isang vase or isang collector's item. Hindi mo naman alam na collector's item. Kala mo lang isang vase lang siya na ordinaryo. Pero kapag ka pinadala mo doon sa pawn shop, 24 karat gold pala to, ganyan. Diba? Pag nalaman mo na, bibigyan mo ng halaga. Oh, baka mabasag. Oh, ingatan mo, baka masira. You see? If you understand yung worth ng isang bagay, you will give importance. So right now,
if you truly understand the worth of this service, of the fellowship, of the gathering that we have, yung main purpose, yung main center neto, which is Jesus Christ, then you will give importance. Iba nga kapag ka sa work, binibigyan natin ng importansya ang work or ang studies natin. Some of you ay nag-college, dahil alam nyo kung ano yung mga major tsaka minor, binibigyan nyo ng importance yung mga major, yung mga minor kahit medyo okay lang. Because you know, yung worth ng major subject. And right now, ang worth ng gawain ng Diyos, ang worth, ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos ay immeasurable. Para tayo matuto, lumago, lumakas, tumibay. So if you know that, then hindi mo ito i-disrespect. But if you do not know, then you will act lang na parang wala lang. Kaya ngayon, if you do not know, it doesn't mean tapos na ang biyaya sa'yo. Ang Diyos ay nagpapaalam ng kanyang salita. Nagbibigay pagtuturo sa bawat isa. Hanggang dito na lamang. At kung meron bang prayer request, meron bang prayer request? So magtatapos tayo sa gabing ito in a closing prayer. At papasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. And then mag-meeting tayo sandali para sa ating fellowship. So let us stand at mag-pray tayo sa pagkatapos ng ating gawain. So, why do we gather, mga kabataan? Not because we are youth. Hindi dahil, kahit hindi tayo nakaparito dahil mga youth lang tayo. Kundi ang main purpose natin dito is for God. Because we are here through God. Sa pamamagitan ng Diyos, kaya tayo nandito. Hindi sa ating sarili. So if dumating ang panahon, mag-edad tayo, mag-asawa, kahit na dumating yung panahon na yan, hindi ka makakaramdam ng, or hindi mo, malalayo sa'yo yung pagkaramdam na out of place. Because this is not a fellowship ng mga bata. This is a fellowship of God. Yun yung gusto kong iwan sa inyo. Dahil darating ang panahon na yan. Darating ang panahon na makakaramdam tayo ng nahihiya tayo, makakaramdam tayo na matanda na tayo masyado. Pero those thoughts are there because we think or we suppose na mag-youth fellowship ay for youths. But let it be known, mga kabataan, ang youth fellowship is not for the youth. It is for God. Sa gabing ito, mag-pray tayo sa pagkatapos. May prayer request dito. Isang mapagpalang gabi sa mga kabataan. Maaari may isama ninyo sa panalangin. Minsan pa ang aming anak si Gabriel na pagkalooban ng kagalingan sa naranasan niyang ubo, sipon at panakit ng tenga. Bigyan siya ng maigi ng pakiramdam sa Panginoon ko, pinagkatiwala ang lahat at i-claim na pinagaling na siya. To God be all the glory. So let us pray para sa anak natin kapatid, Brother Mike. At kung may mapangailangan tayo sa gabing ito, God is here right now at siya ay may kayang gawin. May kaya siyang pagkilos sa ating kalagitnaan. If we will pray right now for more wisdom, hindi lang mga resources, mga material na mga bagay, spiritual blessings. Sabi doon sa mga kasulatan, He has provided to us all things that pertain to life and pertain to godliness. Mga resources man niya, mga material na mga pagpapala, and the mga spiritual na pagpapala. For godliness, pagkatuto, God can provide all those things. So, sa gabing ito, if you believe that God is alive, then you can have faith na meron siyang kayang gawin
sa ating kalagitnaan. Let us bow our heads in prayers pagkatapos ating gawain. Dakila namin Diyos, sa gabing ito kami ay nagpasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Pasalamat kami, O Diyos, sapagkat Ikaw ay napakabuti sa amin. Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, wala kami ibang purpose, wala kami ibang nais, kundi papurihan ka at luwalhatiin ka. And we understand, Lord, ngayon na sa mga sandaling ito, nagkatipon kami sa iyong pangalan, hindi dahil kami ay mga bata o mga kabataan, kundi nagkatipon kami, O Diyos, upang Ikaw ay papurihan. The main purpose kung bakit kami narito is to praise you and glorify you. And we understand that this place is a holy ground, is a holy place, the Holy of Holies, dahil Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. So Lord, give us a heart na katulad ng bawat isa, one heart, one mind, one faith, Lord. Na katulad ng bawat isa na sinishare on this fellowship, na sinishare throughout your body, the church. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy magbigay pa sa amin ng pananampalataya na katulad ng sa bawat isa. So that we may be able to withstand yung mga gawa ng kaaway sa sanlibutan ito. Lord Diyos, you are aware na ang mga kabataan ay higit na tinatarget ng kaaway sa aming panahon. At malakas ang tukso, malakas ang atensyon ng kaaway sa mga kabataan. And Lord God, salamat na lamang na Ikaw ang Diyos namin pinalilingkuran. Na Ikaw ay kaya magprotekta, mag-ingat, Ikaw ay kaya mag-supervise and defend us sa lahat ng mga gawa ng mga kaaway. At maraming salamat, O Diyos, na hindi mo pinapabayaan ang bawat isa. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, teach us, help us grow in faith, help us understand ano ba ang purpose namin sa paglabas sa lupang ito, anong purpose namin kung bakit kami narito sa church. Lord, help us understand and know more of you. Sapagkat wala kami ibang purpose, wala kami ibang desire, wala kami ibang buhay, kundi papurihan at luwalhatiin ka lamang, O Diyos. Help us understand our purpose so that we may give all the more reverence every time na Ikaw ay maungusap, every time na may gawain, every time na Ikaw ay kikilos. Kung di namin naunawaan, hindi kami mag-act accordingly. Kaya Lord, we pray for understanding. We pray for wisdom. Help us see your glory sa aming kalagitnaan so that we may act, Lord, in reverence, in fear, that Ikaw lamang ang Diyos na buhay na may kayang gawin sa aming kalagitnaan. Father God, may you teach these youths, Lord, ng proper na pamumuhay as a Christian. Sapagkat, Lord, ang panahon namin ngayon ay mahirap, madilim. There are many temptations up ahead. Pero salamat na lamang, sabi mo sa iyong mga salita, kung sumasagana ang paggawa ng kasalanan, ang iyong biyaya ay sumasagana all the more sa aming mga buhay. Father God, we pray sa pagkatapos namin gawain, we pray for each and every one na nangangailangan sa gabing ito. Ang aming kapatid, Brother Michael, he prays para sa kanyang anak. Lord Jesus, walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. And in the name of the Lord Jesus Christ, ang sabi mo sa iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay nagsagaling. At ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan ngayon, whether it be physical or spiritual, emotional, Father God, nothing is impossible with you. Kaya sa gabing ito, we pray to you in your name, Lord. Amin tinatanggap ang kagalingan sa aming mga karamdaman, sa mga kahinaan, sa lahat-lahat na amin nararamdaman, O Diyos. In your name, we claim the healing, the restoration, the strength na kinakailangan namin, O Diyos, sa iyong pangalan lamang yan, mga tagpuan. We pray as well for provision. We pray as well, Lord, sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay. We pray as well sa marami pa mga bagay that we need in this earth. Lord Jesus, salamat na lamang. You know what we need at ikaw ang nag-supply na lahat ng mga pangailangan. At sa gabing ito, Lord, we pray sa aming mga prayers and maraming salamat sa assurance sa pinagkaloob mo. Assurance na ikaw ay buhay. Assurance na hindi kami nagasalita lamang out of thin air. Ikaw ay buhay na Diyos na nakakarinig, nakakaalam ng mga panalangin. Kaya nagpasalamat kami na sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ikaw ay tapos nang gumawa sa lahat ng aming mga kahilingan, pangailangan sa gabing ito. Palay mong bawat isa, Lord, and we also pray
for the nearing joint fellowship sa Monday. Father God, ikaw mag-ingat, mag-supply ng mga pangailangan. Lord Jesus, this is not possible without you, Lord. Kaya ikaw, Diyos, ang mag-supply ng mga pangailangan, ng mga resources needed, at lalong higit ang mga spiritual na pagpapala sa araw na yon para ikaw ay maluwalhati at pasalamatan. O Diyos, sa mga sandaling ito, tunay nga na kami ay nagagalak na ikaw'y papurihan, pasalamatan na itaas sa aming kalagitnaan. We bring back to you all the glory and honor and praises. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Marami natin palakpakan natin, Panginoon. Okay, be seated. Dismiss na tayo sa ating gawain.